Magandang hapon po sa inyong lahat. At kami po ay nagpapasalamat na natapos na po ang preliminary household survey. At may mga kasama po tayo ngayon na konsehal ng Barangay Toytoyan at Barangay Tanod. At meron din po tayong kasama na director ng Student Services at estudyante at mga instructor po, na kung saan sila po ang gumawa ng pananaliksik at pagsusurvey upang makita natin yung kalagayan at sitwasyon ng mga taga-barangay Toytoyan. At ngayon po, tatanungin natin sila kung ano po yung mga naging karanasan nila at kung ano ba yung mga dapat pa na gawin para masigit na mapabuti ang mga ganitong gawain. Ating konsehal ng Barangay Toytoyan. Halika po kayo, ma'am. Magpakilala po kayo. Ako po si Kagawad Maris Kapitana. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa inyo po yung sa Taga-Ascot po. Ang akin lang po sa pinuntahan po namin na po, yung iba po, wala po sila sa kanilang bahay. Na yung iba po nasa trabaho po. Yun lang po. Salamat po. At ang susunod po na magsasalita bago sa konsehal ay ang isa nating taga-saliksik enumerator, si Sir Lil Montero mula po sa Faculty ng Arts and Sciences. Sir Lil. Ayan, no? So mula po sa Ascot family, nagpapasalamat kami sa Toytoyan. Isa nga sa pinakamalaking problema na na-encounter namin ay yung wala yung mga tatay nila, mga magulang kasi nga nagtatrabaho. So most of us, ang na-interview namin ay yung mga anak, yung mga kamag-anak, gano'n. And one of the biggest problems na nabanggit nila ay yung tubig nga dito sa barangay Toytoyan, na napakahirap daw talaga ng tubig. And then aside from that, nabanggit din nila yung kawalan ng trabaho. Especially since nung dumating yung COVID pandemic, nawalan sila ng option. So kung ano yung meron dito, yun yung ginagawa nilang mga trabaho. At ang susunod ay isang estudyante. Talaga naman, mula sa Arts and Science, si Mikey. Mikey Noche po from SHM. Ang naobserbahan ko naman po sa Barangay Toytoyan, ang kahit gahol po sila sa trabaho or gahol po sila sa oras, nakikita pa rin po sa mga mukha po nila yung ngiti at saya kung paano po sila namumuhay sa taas po ng kabundukan. At ang naobserbahan ko rin pong isang problema is yung mga katulad ko pong kabataan na maaga pong mga naging ina, mga marami pong anak, at sana po matulungan po sila na mabigyan po sila ng chance na makapag-aral po. Yun lang. Salamat, Mikey. At ang susunod po ay isang napakasipag po na kagawad ng Barangay Toytoyan, na simula man lamang nung kami nagpunta rito, nakakasama ko na po siya. Lagi po katuwang siya. Hanggang ngayon, narito pa rin ang napakasipag na kagawad ng Barangay Toytoyan. Palakpakan po natin si Kagawad. Opo, si Kagawad Dinibanyo Navarro po. Di po kami napasalamat po sa pamunuan po ng Ascot dahil po sa ginagawa nilang pagtulong po dito sa aming barangay. Ang napuntan po namin din na gawin sa area namin ay okay naman po, wala naman problema dahil andun na po lahat yung mga tao sa puro sa DOS. Kaya, ang hinihingi po sana sa mga kanto po sa susunod na pagkakataon, lahat po siguro ay masabihan na po nila para maging maayos na po yung matagumpay na po yung pagbuwan ng Ascot dito sa aming barangay. Yun lang po at magandang tanghali po sa ating lahat. Ang pakinggan naman natin ay ang direktor ng Student Services. Ako po si Von Geraldo Jose, ang naatasang director ng Student Affairs Services ng Ascot. Ngayon po ay June 29, 2021. Narito po kami sa covered court ng Toytoyan. Ang masasabi ko po, ang activity na ay sa very humbling experience. Makita niyo po nagsama-sama nagbabaan ng mga direktor, profesor, opisyal ng barangay, lalong-lalo ng mga kabataan para tingnan ang kalagayan ng Toytoyan. Maaga pa po, too early to tell, pero nakikita ko na ang partnership ng Ascot, ng Toytoyan, LGU at ng iba pang mga ahensya ay nasa tamang landasin at maganda ang kinabukasan ng Toytoyan. Napakagandang pakiramdam po na makita bata, matanda, nagtutulungan. Ang Toytoyan po ay isang may turing kong classic na rural place kung saan
Sa umaga, alis ang magulang, magkatrabaho, babalik ng hapon. Napakasarap panoorin ng mga batang naglalaro. At sa pares sa banda, makikita mo rin naman ang mga problema. Ang problema po ito ay tinatago lang natin sa isang opportunity to help. At narito ang ating director, si Director Rick, para tulungan ang Barangay Toytoyan, isang napaka-promising na barangay sa Aurora. So, looking forward to the next activity kung ano pa bibigay ng ASCOT. Thank you for this very humbling experience. At ngayon naman po ay maririnig natin ang ating pinagpipitagayanan at talaga namang ang suporta ay 100% ang laging nariyan. Walang iba kundi ang barangay captain ng Barangay Toytoyan, Dipakulaw. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Sir Rick. Ito pong araw na ito ay gumawa po ng pamunuan ng ASCOT dito sa aming barangay. Mag-survey sa mga house to house na kasama ang ating mga kagawad at tanod. Sinamahan po sila at awa po ng Diyos naman at napakaganda naman po ang kanilang nagawa pagsusurvey sa pamumuno po ng mga empleyado po ng ASCOT sa pamumuno po ni Sir Rick. Kaya po kami ay lubos na papasalamat sa maganda na pakikitungo din ng aming mga barangay sa kanilang pag-survey. Kaya po sana po ay huwag silang magsawa na pumunta rito at tumulong sa aming barangay. Lalo na po kay ating President si Mr. Rotacio. Kami po, sir, papasalamat po kami sa amin din pong mahal na mayor, Danny Tolentino, at sa kanyang mga sangguniang bayan ng Dipakulaw. Ilan po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po. At ano ba ang layunin nitong survey na ito? Kailangan po kasi makita natin, bago pa magbigay ng mga programa at proyekto, kung ano ba yung kalalagayan niya ngayon. Para after 5 years, after 6 years, magkakaroon po ulit tayo ng survey, ikukumpara natin yung sitwasyon ngayon ng Barangay Toytoyan sa makaraan ng 5 or 6 na taon. Meron bang impact? Meron bang effect? Meron bang pagbabago? Napaka-importante ng database survey para po sa pag-implement ng mga programa. Para makita natin kung nagkaroon talaga ng pagbabago. Yun po ang layunin nitong survey na ito na ginagawa. Baseline data. Para po sa mga pagdating ng panahon, mayroon po tayong makikitang basihan ng pagbabago sa Barangay Toytoyan. Sama-sama po tayo sa pagunlad. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po.